Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Paano ko ba gagawin at gagamitin ang modern technology para sa trabaho naming mga pulis? May drone, may robot, may CCTV, napakaluma na yan ng CCTV, at napakarami pang iba na pwede mong gamitin, pwede mong i-harness from the universe para gumaling, gumanda, at umayos ang trabaho ng pulis. Second question. Sir, merong sinabi po si Vice President Duterte tungkol dun sa kino-question niya yung police visibility, and you even invited her to visit Camp Crame. Ano po yan, sir? Parang wala akong statement na I invited her to visit Camp Crame. Pero dahil sinabi mo na yan, well, the Vice President is always welcome to visit us here in Camp Crame to see kung paano natin ginagamit ang teknolohiya sa pagpupulis natin. So for one, yung mga drones hindi naman bago yan eh. I believe she still remembers the time when I invited her to be our guest of honor and speaker in one of our flag raising ceremonies, at siya ay pumunta at ipinakita natin sa kanya ang integration ng ating mga various monitoring instruments sa buong Quezon City. Meron tayo dyan drone, nandyan ang mga CCTV, interconnected yung mga CCTV, andyan ang ating mga body cameras, at marami pang iba. May mga radio tayo dyan, nabigay lahat ng PNP. Ang mga CCTVs natin ay binimaintain naman ng local government unit at nagbigay sa atin ng viewing rights, kaya nakukuha natin ang feed ng mga CCTVs all over the city. Ang tawag natin dyan ay Project Aurora. So, thank you for reminding me on that. At ako'y nagpapasalamat din sa pagpuna ng ating Vice Presidente sa ating mga operations. Tayo ay we always welcome those ideas, and for that matter, we welcome the ideas of the other Filipinos na ang layunin ay lalong mapabilis at mapaayos at mapaganda ang delivery ng police services. Pero sa ngayon, suffice to say, yung mga suggestions about CCTV and about body cameras and about drones ay atin ang ginagawa. And rest assured, we are making leaps and bounds in integrating this technology in our operations. Salamat din po. Thank you, sir. Mr. Mark Macalalad of DZBB. Hi, Chief. Good morning. Sir, as of now, ilang mga chief of police or provincial director na ang na-relieve dahil sa hindi pagsunod sa 5-minute response? Well, wala namang pinagbago. The same pa rin. Kahapon, nasa Bicol kami. We are assessing kung i-open ko ang 3 position doon. We are assessing their performances because we warned them yesterday to practice some more. Dahil kitang-kita na naman, meron na namang provincial director na talagang hindi nagsusupervise ng kanyang mga tao. Bakit? Kitang-kita, hindi nga marunong mag-radyo eh. I am always emphasizing to our commanders on the ground, especially RDs, PDs, and chiefs of police, and city directors. The best way for you to prove that you are really the commander is to give the command, not only figuratively but also literally. May mga nagsasabi dyan na masyado ng micromanagement. Yes, micromanagement muna ang ating gagawin, kasi kitang-kita natin na pati ang mga commanders natin on the ground had forgotten already how to make and deliver the commands. And the only way for you to be effective on that, dapat marunong ka mag-command. Paano natin binibigyan command? Hindi mo naman pwedeng isigaw yan eh. Idadaan mo sa radyo na naririnig ng lahat ng mga tauhan mo. Okay? So, sir, can we expect na katulad mo, sir, na laging may dala ng radyo, yung mga PD natin, sir, yung mga COP, dapat din talaga, sir, bit-bit yung radyo nila.
Yes, commanders on the ground must have contact to their units. Anong klaseng commander ka? Wala kang contact sa mga unit mo. Di ba? So ako, Chief PNP, yan. BDS Radio, natatawagan ko sila. Lahat ng RDs kaya kong tawagan. I commend Region 11 Yung aking RD doon na bago ngayon, napaka-agresibo. Everyday tumawag ako doon sa ibang mga probinsya nakamonitor palaging RD ron. So that's very good. Yan ang gusto kong mangyari na lahat ng mga regional director, pag tumawag ako sa FTX ng kanilang mga checkpoint, alam din ng RD at ng PD ang tawag na yun. Sir, last one my part. Sir, pinapatiyak mo kanina sa message mo sa flag raising, no, yung tama yung filing ng case ng mga police, walang loopholes, and you instructed IAS to check kung tama yung may mga discrepancies dun sa report po nila, sir. Paano yun? Please elaborate, sir. Ulit? Tama yung pagsasampa ng kaso, sir, ng Ito mga police. Nakuha ko na yung punto mo. Yung pagpa-file ng kaso, pag may complainant, obligasyon yan Kaya ang kanyang basihan medyo questionable pa. Kunin natin yung statement niya yun Statement niya. And then, ipasa natin sa piskalya. Because as a trabaho ng piskalya na i-assess, kaya nga may PI, Preliminary Investigation. Investigation. Hindi lang pulis ang nag-imbestiga. Ang nag-imbestiga actually ay ang piskalya. Iniimbestigahan ko, may basihan ba para i-elevate sa korte ang kaso. So, pag may nagreklamo sa atin, inimbestigahan natin, kinukuha natin ang facts of the case, 5Ws and 1H, at pagkatapos, nire-refer natin sa piskalya. Kaya nga may referral Referral to the municipal, city, provincial prosecutor as the case may be. Tapos, ang piskalya, ang magdedetermina kung i-elevate sa korte. Now, may pangalawang paraan para i-file ang kaso. Yung mga inflagrante delicto, may na-aresto tayong mga suspect. Yun ang second case. Pag nakuha mo ang tao based on Rule 113, na-aresto mo siya, warrantless arrest, pirmahan mo affidavit of arrest, i-refer mo siya sa piskalya for, again, inquest, hindi PI. So, medyo, yan ang pinaka-tricky, yan ang pinakamahirap na trabaho ng polis. Kasi magdidesisyon ng polis, arestuhin ko ba ito at i-file sa korte? Or hindi ko arestuhin at i-file dito sa, piskalya. Sa piskalya kami nag-file, hindi kami sa korte nag-file. Ang nag-file sa korte ay ang piskalya. So, magdidesisyon ng polis. Itong kaso na to, arestado ba itong tao na to at inquest? Or itong tao na to ay isa-subject ko, i-refer ko for preliminary investigation sa piskalya. Nasa kanya ang desisyon na yon. Kasi pag siya ay umaresto, sa ballpen na yon, sa dulo ng ballpen na yon, inilalagay niya ang buong karera niya. Kaya napakalaki talaga ng aking pagpapahalaga dyan sa affidavit of arrest na yan. Dyan ako bilib sa mga pulis na puhipirma niyan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.